beloved, Boss Mike Cervera. Tingnan? Abay, oo naman. Eto, pakinggan nyo ha. O, pakinggan ninyo. O. Lalo na kapag bagong latag lamang ang mga artificial na buhangin. Ngunit, Eto ho yung Dolomite Beach na pinagmamalaki ng mga DDS. Oo. ano na ang kanyang hitsura kapag ito'y binagsakan ng mabigat na buhos ng ulan? O Oh. kaya po naman ay hinampas ng malalaki at malalakas na alon. Hmm. Amin pong ipinakikita ngayon sa inyo ang dalawang imahe ng tinaguriang Manila Baywalk Dolomite Beach. Yan. Kita nyo? O, sige, tuloy. Tuloy! Yan. Ano nga ito? Sa paunang budget po na 389 million pesos, Tubig. sulit ba ang pera ng bayan sa proyektong ito? Doon. Ang 389 million pesos ay sa Kita nyo mga kababayan ko ha, 389 million, isang phase lang ho yun. Isang bahagi lang po niyan, ha, sa may Manila Bay, yung 389 million. Magkano lang naman, yan. Magkano lang naman ang gastos ng pagdudurog ng Dolomite, mga kababayan ko? Alam nyo po ba yon? Alam nyo? Kung magkano lang ang pagdurog at paghakot ng mga Dolomite na yan para ibuhos, ilagay dyan sa may Manila Bay? Ang mga kababayan ko ngayon nga'y kini-question yan na nagiging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga pagbabaha sa kamay nila tuloy. first phase pa lamang. First At phase. may sinasabi pang Kita nyo first phase pa lamang. budget po na 389 million pesos. Sulit ba ang pera ng bayan sa proyektong ito? Ang 389 million pesos ay sa first phase pa lamang. Nako. At may sinasabi pang second phase na nagkakahalaga ng karagdagang 265 million pesos. Kita nyo mga kababayan ko? 389 million at saka 265 million. Kada isang phase yan mga kababayan etong phase 2, 265. Yung unang phase 1, 389 million. Mamaya malalaman nyo magkano kaya ang gasto sa paghakot ng Dolomite na durog para isaboy dyan. Nandyan na si Stephen Lee. Dami na sanang bahay, di ba? Tuloy. Ang naturang Dolomite Beach ay nasa pagitan po ng Manila Yacht Club at US Embassy sa Rojas Boulevard. Ang planong lawak ng DENR dito ay 3 hektarya or 30,000 square meters umano. At ang haba lamang ay 500 meters. At ang lapad lamang ay 60 meters. Kita nyo mga kababayan, 60 meters. Kita nyo mga kababayan ko maliit lang ho yun. Tuloy. Subalit, ngayon ay hindi po naglalabas pa ng eksaktong sukat ang DENR sa kung gaano pa lamang kalaki ang kanilang natatambakan. Correct. Kaya naman, nitong mga nagdaang araw po ay hindi maitatangging mabilis pong napuno ng mga tao ang makitid na lugar. Ayan, mga kababayan ko, Ayan. Pakinggan ninyo, pakinggan ninyo. Napuno, ang liit lang ho Mga kababayan, yung Dolomite Beach Kita nyo, limitado lang yung tao na pwedeng pumasok. Marami hong mga vlogger na nandiyan dyan nakatambay nun. Ultimo mga kababayan, yung mga uod, binablog noon. Tuloy. Ayon sa DENR, Ay? 28 million pesos ang halaga Ng? ng dinurog na Dolomite na kanilang itinambak sa lugar. Kita nyo? Ang halaga po, nung nilaglag nila dyan na Dolomite, na dinurog, ay nagkakalaga ng 28 million. Mga kababayan ko, 28 million?
Magkano ho yung unang phase? 389 million. Yung second phase, 265 million. Magkano halaga ng dolomite na hinulog? 28 million. Sa panahon ni Digong. Tapos sasabihin nila, ito ang project ni Digong. Mga kababayan ko, sa totoo lang, hindi kayo gagastos ng 100 milyon. Oo, ha? O, tuloy. Bagamat wala pang inilalahad na bagong impormasyon ang DENR kung magkano ang kanilang ginagasta. Syempre, wala pang liquidation. Oo. Walang malinaw po na liquidation etong controversial na Dolomite Beach na project na pinagmamalaki ng mga DDS na project daw ni Digong. Hindi na nila nakikita yung isang side kung ano ba yung disadvantage. Basta mahalaga sa ganda! Siyempre, kakagagawa lang kalalatag, maganda kalaunan, kita nyo, ano nang itsura. Hindi na maipakita. Tuloy. Sa bawat pagtatambak ng dinurog na dolomite na kanilang ginagawa sa tuwing lumilitaw ang natural na itim na buhangin ng dalampasigan nga po ng Manila Bay. Kita nyo? Sa ginawa pong pagdinig sa budget ng DENR para sa taong 20... yan, si Simato. Lang yato si Simato tuloy. 2021, binigyang linaw po ni Yusek Jonas Leones na ang kabuang halaga na 389 million pesos minus 28 million pesos para nga doon sa dinurog pong dolomite. Ayan, mga kababayan ko, kayo na mag-compute. So meron pa hong natitirang 361 million pesos. Para saan naman yun? Kung ang dinurog na nilaglag na dolomite dyan, 28 million, ililes nyo ho doon sa 389 million na budget para sa phase 1. May natira po na 361 million kung hindi ako nagkakamali. Kita nyo kung gaano. Lako! Tuloy. Ay ginasta sa tinawag nilang geo-interventions. Ano naman yon? O ang mistulang pundasyon na pinaglalagyan ng artipisyal na buhangin. Ano yung pundasyon? Anong klase? Poste? Mauubos nyo ba yon, mga kababayan ko? Yung 361 million? Kung poste, hindi nga ho Alam nyo kung ano pundasyon na tinatawag niyan? Lona! Lona, mga kababayan! Oo, lona! Pinatungan ng lona, tsaka nilagay yung dolomite. Grabe, matindi, Boss Mike, gwapo mo na, yummy pa. Mag-like ka na. Mag-like ka na. Tuloy. Para umano ito hindi ma-wash away o sa wikang Filipino ay tangayin ng alon. Nako, yan. Ang dolomite po para sa ating kaalaman ay isang uri ng mineral na ginagamit po sa paggawa ng semento, concrete, plastic at ilang pang construction materials. Toxic ito, mga kababayan, Napaka-toxic na itong dolomite pala. Hindi pala ito safe sa kalusugan. Kaya pala hindi na nila pinapapasukan. Kaya pala hindi na pinapapasukan, mga kababayan, yung Dolomite Beach na yan. Huwag na ho nating pag-usapan ang mga iniulat ng mga siyentista at mga eksperto na bumili ka na, ninang, ng relo. Ano ka ba? Sa relo nakatulong ka na, may remembrance ka pa. Wala konti na lang natitira. Bahala kayo, matagal pa uli yung second batch. Tuloy. umano'y merong masamang epekto sa mga yamang dagat itong pagkalusaw sa karagatan ng mga dinurog na dolomite. Naku, may pangit palang epekto yan, mga kababayan. Kita nyo, nakakalason pala. Nakakalason.
wag na ho natin pang pagtalunan ang mga sinasabing masamang epekto sa kalusugan ng tao na maaaring idulot ng paglanghap ng alikabok na nagmumula sa dinurog na dolomite. Kaya pala, itinigil na nila yung pagpapapasok. Oo, mga kababayan. Oo, pabili ng relo, Boss Mike, hawak yan. Di PM mo ko sa Facebook ko. Wala naman ako ibang pangalan, Mike Cervera lang. O, tignan mo. Oo, yung may bandila sa likod sa ibang bansa. Sa mga gustong mag-PM sa akin. Check nyo ha, yung profile ko, yung pinakagwapo. Yung meron pong bandilang kulay pula sa likod. Ayun ha, message nyo ako. Pwede rin sa Instagram, ano? Tuloy! May tugon po dyan ng DENR. Masama pala sa ating bagayan, ano? Mga kababayan, masama pala sa baga natin. O ninang Lilito Nini, mura na yan. O nakatulong ka pa, nakatulong ka na, aba, may remembrance ka pa sa akin. Dahil brand ko yan. At ayaw ho nating mag-ubos tayo ng mahabang oras sa usapin na ito. Oo nga, ang haba-haba na. Tuloy-tuloy mo na. Hintayin na lang po natin ang pagkakataon na sinasabi nga po ng DENR na nasa kanilang plano ang pagpayag na paliguan ng mga tao ang baybayin ng kanilang Dolomite Beach. Ayan. Dapat mauna yung kung sino promotor dyan. Marites Musni. Merong pambabae. Message mo lang ako. PM lang. PM lang ha. Marites. May pambabae tayo. Napakaganda. Napakaganda. Ito na. At mainam nga po sana na mapanood natin na yung mga may pakana ng proyektong ito ang siyang manguna. Hindi lang sa pagtampisaw, kundi sa paglangoy. Correct! Dapat mauna Nakita nyo ba si Simato na nalumangoy dyan? Wala! Oo. Diba? Masama pala sa kalusugan yan, mga kababayan ko. At paliligo. Hintayin natin sila na sila po ang lumangoy at maligo sa dalampasigan ng kanilang Dolomite Beach. Yan, kita nyo, fast forward na natin kasi nga hindi daw safe pala yan. Yang Dolomite Beach na yan, mga kababayan, masama sa kalusugan ang magtampisaw at malanghap yung alikabok niyan. Establish na natin yon, mga kababayan, ha? Unlink 20, oo naman, pwede yan. Bayaran nyo lang yung shipping fee. Hindi. Kung dito sa Pilipinas, baka pwede ko na sagutin yung shipping fee, ha? Pero kapag kaibang bansa, international, baka naman, hindi ko na kaya yon. Baka mas mahal pa yung shipping kaysa doon sa relo. Dito na tayo. Dito na. Pasok. Kung ganon, hindi na magtatambak ng panibagong dinurog na mga bato sa Dolomite Beach sa susunod na taon? Nako! Wala na. Paano na ang sinasabing geo-interventions na ginastusan ng DENR ng mahigit sa 360 million pesos? Nako, paano na nga? Ayan na mga kababayan ko, hinahanap na ha. Swiss made, matibay. Kasama dito yung inilatag na mga lona. Ayan, mga kababayan, yan yung mga lona Ayan po sa ating video. Kasama yan sa mga binabanggit pong geo-interventions. Nako! Na ginastusan ng 361 million yung pundasyon. Inilatag. Ay kaya nga Anling dito na lang sa Pilipinas, pa-deliver mo sa bahay nyo, sa kapitbahay mong chismosa, o kaya sa kumari mo, Dito na lang. Sa area na tinatambakan ng dinurog na bato. Nako. Paano yan? Iiwan na lang yon? Oo. Maganda bang tingnan? Sulit ba sa presyo? Ay, hindi talaga sulit yan. Corruption yan Ay, mga kababayan naman. Ang layo naman, di ba? Sabi ko sa inyo, sa 100 milyon, kikita pa tayo dyan kapag tayo kontraktor niyan. Sulit ba sa perang ating
Pinaghirapan? Yan, sulit ba? Tayo ho gumasta niyan ay oo pera ho natin ang pinanggasta Imbis na ho sa iba na lang dapat ginamit tuloy. Totoo ba ang Ha? pakinabang ng mamamayan Ay, sa proyektong ito? totoo ba? Pakinabang talaga? Tanong ko sa inyo, anong pakinabang nyo dyan? Sige nga. Oh. Tuloy. Uulitin ko. Oh. Totoo ba ang pakinabang ng mamamayan Oh. sa proyektong ito? Oh. O may nakinabang lang? Yan! Kita nyo? May nakinabang lang. Syempre si Digong yan. Di ba? Si Digong yan, nakinabang! Mirashi, okay lang eto na mga kababayan, dito na tayo. Ina ni Paulo Tantoco nagsalita na. Nako, mga DDS botata. Eto, mga kababayan ko. Teka nga muna, meron yata rito video na hinanda ako para sa inyo. Wait. Meron yata Ito. Ito tingnan nyo. Nako! Yan thank you ayan mga kababayan yung nag-order. Bumili ng 7. Ganon. Dapat ninang lilito nini. Yan Kita mo, ayun yung relo. Yan. Yan. Pila. Bilisan natin. Ayun dami ayan. Yun Ayan na, dami, dami! Thank you naman kay Mami Gina. Uy, Mami Gina, thank you yan, order ho ni Mami Gina yan yan kita nyo. Yan, dineliver ho yan. Kanina po, napakarami yan, isang bag, dami. Pakiyabang, hindi pakinabang, sabi ni Manny Rosario. Talaga? Yan sabi ni, ito na pala, nilaglag na ni Arnold Lopez sa mga may gusto. Ayan po, yan. Puntahan nyo, yan click nyo lang ho yung link, mga kababayan click nyo lang ho yung link. Ayan daming in-order ni Mami Gina. Talaga maganda ho yung quality niyan. Ito na. Dito na tayo. Haba ng live natin ngayon. Habang klase, tumagal ako Pagod pa ako niyan. Minsan mas magandang pagod ako nagla-live ito na. Think outdoor, hindi ko alam. Meron ka bang order? Yung mga may order na hindi pa na-deliver ba? PM nyo ako. Minsan nakakalimutan ko. Papauna ko na. Sa mga mga may order na hindi pa na-deliver, i-message nyo ako. Kasi minsan nakakalimutan ko. Maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ko sa'yo Paganda na. Ano name? Mike Cervera ba? Syempre. Si Ninang kasi ngayon lang dumating kaya nangungulit Ninang, Nasaan ba yun? Ito, Ninang. Panoorin mo. Saan ba yun? Meron tayong video niyan nasaan ba yung Boss Mike? Ito ba yun? Hindi yan. Nasaan na? Mukhang nawala na yata yung video nung nakaraan meron tayong video niyan. Di ko lang alam kung nasaan na ngayon. Yan. Ito ba yun? Di ko alam ito, Ninang. Ito, panoorin mo. Yan, ayan, Ninang, tanggalin lang natin sounds. Baka merong merong copyright. Yan. Yun, sa mga naghahanap po ng pambabae, ito po, isang gold, isang silver. Yan. May warranty yan, Dami mong request, di ka naman bibili. Buti sana kung bibili ka ng 1 dosena. Yan, Yun, kita nyo? Yan, yan, Ninang, Awa ng Diyos, lahat ng bumili, wala pang nagbabalik. Yan, kita mo, ayan na. Order now, 299 lang. Ninang,
12 sa'yo, pwede ba? Parang tulong mo na yan sa mga bata, ha? Tulong mo na sa mga mahihirap na katulad ko, ha? Our beloved Boss Mike.